It's December 25. Alas 5 ng hapon, pero gabing-gabi na rito. Tingnan nyo. Ganyan talaga pag winter. Alas 5 pa lang ng hapon, pero gabing-gabi na. So, pupunta ako sa mga Pilipino doon sa Paba para mamasko. Kasi may mga natira daw na mga pagkain. So, wala namang ginagawa kinahana. At alam nyo dito sa Czech Republic, ang pagtitipon ng pamilya is Christmas Eve, yung 24 ng gabi. Pagkatapos niyan, wala na. Dead na. So, wala nang activity. Hindi katulad sa atin na ang mga Pinoy nagdidiriwang talaga sa mga ganitong okasyon. So, alam ko yung mga Pinoy din sa Opava ay busy ngayon. So, halika, puntahan natin sila. At mag-iisa na naman tayo sa kanila. So, yan. Kita-kita tayo doon. Oh, andito ulit kami kay Joe. Oh. Yan yung Christmas party namin. Siya yung host namin. Kaya dito na naman kami. Didisturbay na naman namin siya. Yan siya yung kanyang husband. Kay kanyang anak. Oh, dito muna kami. Kasi alam nyo dito sa Czech Republic, pag 25, wala na. Dead na ang Pasko nila. Dito sa atin, di ba, buhay na buhay pa. Oh, yan oh. Oh, dami pang natira oh. Diba? Oh. Merry Christmas. Yan. Misis mo, tawagan mo. Okay. Merry Christmas to all and Happy New Year. New Year. So may nagtatanong pa rin sa aking vlog, sa comment section, kung ano ang trabaho ni Mel dito at ng mga Graphico Boys. Sige, tanongin mo sila. Si BJ, anong trabaho mo rito sa Czech Republic? Printing press. Printing press. JB, Diecast operator. Decat Operator. Bert, Printing press. Ron, Operator. Operator. Jabit Boy, no job. Si Mel, Offset operator. Offset Heidelberg, Kumori, etc. yun ang trabaho nila. So, yun na, nasagot na. Kasi may nagko-comment pa rin kung ano yung trabaho nila at kung pwede daw sila mag-abroad. So, kung gusto nila mag-abroad dito sa Czech Republic, Mel, ano yung kanilang gagawin? Ano yung agency? Just search grant placement. Grant placement. If you ask them what's the hiring or everything, Yan. meron silang US everything. Okay. Grant placement and Shout out. shut up. Top. Alright, okay. Okay, Pati ha? yung address, nalimutan ko na eh. So matagal. Alright, so nasagot ha. Kasi maraming nagtatanong eh. Yan si Joe. Host namin nung Christmas party at hanggang ngayon. Joe, nagtatanong kasi sila kung ano yung mga trabaho ng mga Pinoy dito. Si Joe, kindergarten teacher yan dito. Montessori. So, Montessori teacher yan dito si Joe. Yan. So, yan. Sa mga Pinoy, lahat yun sila rito may mga trabaho. Mel may nag-apply sa Pilipinas. Kanina to, may niya Sabi niya, ang offer sa kanya is 24,000 koron. Okay ba na sweldo yun? Actually, give me more. Pinuta mo pa. More? Dapat? Actually, nasa around 35,000 koron or 30,000 koron. There is indicated there in the list. You can accept the salary you can get here. Because So, yung kanya, 24,000 koron ang offer sa kanya, maliit yun. maliit yun. Nung dumating ako dito is 27. Sa akin, 27 times 2.10 pa nung time na yun. Okay, pero pag yung basic is 24,000, mababa yun. Mababa. Mababa yun. You can make 30 or 35. Okay. Basic. Basic. Walang overtime. Walang overtime yun. Walang overtime. Pero kung may overtime, Mga 40. yun, almost. Pataas pa siya. So, ayan ha. Yan yun. Tandaan nyo yung pagkakala nyo. Iwalay ang rate dito. May nakalagay niya net and B2. Ano yun? Si Zoe?
Bito, check yun. Yung net at saka kasama yung apartment, magkahiwalay yun. So nagbabayad pa ng apartment yung mga empleyado rito? Magbabayad ba ng apartment? Pero kung ang company nyo is nakakonect sa company, sa building niya, like accommodation, So, free. automatic ibabawas yun. Ah, okay. May mga free na company, I don't know where it is, pero narinig ko is libre yun. Pero around province. Yeah. So yun at least yung basic na 24,000 na offer sa'yo, sabi ni Mel, mababa yon. So dapat medyo mataas. Medyo mataas. Kasi ayaw kong magsisi kayo pag pumunta rito. Kailangan yung dito at net, tandaan nyo yun. Yung net is yung actual, yung dito is kasama yung apartment at salary nyo. So okay. Aha. So ibig sabihin, so kung 24,000 times 2.8, around 67,000 ang makuha mo sa piso. Oo. Okay? So, Thank pero you. Mel, 67,000 sa piso, sa Philippine peso, okay na yun. Malaki na yun. Diba? Magkano lang naman sundo ngayon Sa Philippines. sa Pilipinas, di ba? Pero may nagtatanong ka, yung gun placement ba, tumatanggap pa sila ng housekeeping mula sa Pilipinas papunta sa Czech Republic? Nagtatanggap. Meron ding housekeeping papunta dito? Just follow her website and you can contact them kung masisearch nila, or you can put your CV on your box. There's a drop box on the security guard. Put them only. Or if you can talk to them via online, or you can talk on security if this approved or not approved. Okay. Okay, so clear na. So 24,000, mababa yung basic salary dito, sabi ni Mel. So dapat din, meron ata din na housekeeping mula sa Pilipinas sa Grand Placement Agency dyan sa Manila, papunta rito. So subukan nyo mag-apply kung gusto niyo mag-apply. Pero ata si Joe as school teacher, dito na si Joe nag-apply. Di ba, Joe? Dito ka na nag-apply, hindi sa Pilipinas. So yung mga, if you want to become an English teacher or school teacher here sa Czech Republic, dito ka na dapat mag-apply. Hindi dito ka na bago ka mag-apply, hindi sa Pilipinas. So yan. Okay, so yun, klaro sana nasagot ko yung mga may nagtatanong kung paano makarating dito sa Czech Republic. Although hindi ako empleyado rito sa Czech Republic, sinamil lang, ito yung mga Graphico Boys. Pasalamatan natin si Joe sa pag-ghost ulit sa amin dito. Yan si Joe. Joe, yung mga comment nila, Joe, ang laki daw ng apartment mo, ang ganda daw ng apartment mo. Yan, salamat kay Joe sa pag-host sa amin dito ulit. Parang post-Christmas to na wala na magawa dito sa Czech Republic kasi yung mga Czech talaga 24 ng gabi ang kanilang handaan. Pag 25, dead na yan, wala na. So kami mga Pinoy, naghanap kami ng continuous celebration. Pare-alo, wala sa kaman. Yeah. So si Joe ang nag-offer sa amin. Sabi ni Joe, punta kayo rito. Yan, kaya pumunta kami rito. Yan. Okay. Tulog. Ang bayad din ng asawa ni Joe. Salamat. Yan ang Mr. ni Joe. Amor. Yan. Okay. Pinoy sa Czech Republic. Alas 10 ng madaling gabi. Wala na. Walang tao rito sa Opava. Ito na. Ito yung hotel dito na malaki na Hotel Corona. Ayan. Yan. Bert! Okay ka lang, Bert? Okay. Yan. So, uwi na kami. Okay lang. Okay. Bert! Okay. Ingat Mel! Salamat, Mel Okay. Bitawag na ako. Ingat kayo Ingat kayo. Bye! Sa Happy New Year Happy New Year! Kita-kita tayo sa New Year So, uwi na ako at magbabas pa ako. Buti sa kanila yung apartment nila, dyan lang. Ako naman, andito lang ako. So, magbabas pa ako. Pero okay naman dito sa Opava. Safe na safe dito sa Opava. Walang kurat. Kumbaga, okay lang dito. Yan. So, wala nang katao-tao. Kunti na lang tao. Salamat talaga kay Joe at saka kay Jacob sa kanyang husband.
Parang una-una, hindi, biroan lang namin ni Mel na, sino may natirang pagkain dyan? Mamasko kami sa inyo. Tapos nag-reply si Jo, punta kayo rito sa bahay. Yan, kaya nakapunta kami kay Jo. Alas 10 dito ng gabi sa Czech Republic, dito sa Opava. Ngayon ko lang nakita to na talagang wala nang tao. Tingnan nyo. Ito yung town center. Wala ka tao-tao. Nakakatakot. Yung bus ko ilang minuto pa. 10 minutes pa yung bus ko. Papunta ng village. Pero okay lang. Safe naman dito. Tara, samahan nyo ako. Pag-abang ng bus dito. Uy, ay, ay. Parang ghost town. Exact time is 10:20 ng gabi. And it's December 25. Pero ito yung makikita mo rito. Talagang yung mga Czech, hindi talaga sila fanatic doon sa tinatawag natin na Christmas celebration. Ito yung yan, town hall. Wala talagang katao-tao, no? So mayroon pa naman tayong time bago dumating yung bus natin. Kaya iikot ko muna kayo rito. Tingnan natin kung bakit walang katao-tao dito sa town center. Alas 10 pa lang ng gabi. Saan yung mga tao rito? Bakit walang tao? Yan. Diba? Wala. So balik tayo doon sa bus stop natin para siguradong hindi natin ma-miss yung ating bus. At least, may isang tao doon, may kasamang aso. Ayan. Sobrang lamig. -4 ang weather. -4, malamig masyado. Kaya ano ba to? City to eh. Yung Opava is city. Pero tingnan nyo naman, walang katao-tao. Alas 10 pa lang ng gabi. Alas 10:20 ng gabi. Walang katao-tao na. May bus yun. Wala namang pasahero. Sigurado ako nito, yung bus papunta ng village. 2-3 pasahero sa loob ng bus. Wow. Abang tayo ng bus dito. Yan. Yung bus ko is Kelokovice, yung 218, 10:35. So 10:25 pa lang. Mayroon pang 10 minutes. So abang-abang tayo rito hanggang dumating yung bus. At least siguradong hindi ko mamimiss yung bus. Kasi after nito 10:35, wala nang bus na papunta ng village. Next bus is tomorrow. Yan. Tingnan nyo yung bus papunta ng village. Walang katao-tao. Ako lang mag-isa na pasahero. Solo flight. Pero parang nakakatakot. Creepy. Tapos sa every bus stop nagminto yung bus pero wala namang pasahero. Yan, bus stop to. Walang pasahero. Kaya yan, diretso. Yan, sana magkaroon ng pasahero doon sa bandang unahan. Kasi bandang unahan ay train station. So sana magkaroon ng pasahero doon para at least hindi ako mag-isa. Yan. Ang kagandahan lang dito talaga sa Czech Republic, pag schedule ng bus na darating, ano ba yung bus ko is 10:35, talagang 10:35 darating ang bus, 10:35 or 10:34 darating ang bus. Tapos yan, hindi ka talaga hindi mo talaga mamimiss yung bus kasi on time yung bus.
may mga tao pa rito sa train station. Medyo busy itong lugar na to kasi train station to eh. At saka may pulis. Ang pulis. Pero wala pa rin na pasahero. Yan. Kasi pag walang pasahero parang creepy. Ako lang at saka yung bus driver. Ngayon, andito na ako sa village. Ayos. So, yan. Yung aking bus, oh. Pupunta pa yan, yung last destination niya, yung next village. Tapos, parang yan na rin ata ang huling bus papunta ng town. Last trip. Yan. Sobrang tahimik ng village, no? Walang kahit tao ng aso hindi mo na marinig. Okay, talagang tahimik dito sa village. Sobrang lamig. Okay, so yan lang muna. At see you next time, okay? So happy holidays sa lahat and advance happy new year and see you next time.